15 na nakakatakot na coincidence. Welcome sa Arvin Polo TV. Iniisip mo ba na minsan ay mga bagay o pangyayari sa buhay mo na hindi naman sinasadya? Na coincidence lang naman ang lahat ng ito? Kung kaya't sa videong ito ating aalamin ang 15 na nakakatakot na coincidences na magpapatanong sa iyo kung totoo bang may tadhana at mapapaisip ka kung may mga insidenteng tila pinagtagpo ng kapalaran. Kaya naman ihahandog namin sa inyo ang ilan sa mga pinaka-misteryosong coincidences na sadyang nakakapanindig balahibo. Handa ka na bang malaman ang mga kwentong ito? Kung oo, tara na't simulan na natin. Number 1. The Titanic and the Wreck of the Titan. Ang Titanic ay isang British passenger liner na lumubog noong April 15, 1912 matapos bumangga sa isang iceberg sa North Atlantic na nagresulta sa pagkamatay ng mahigit 500 na tao. Ngunit, bago ang trahedya, itinuturing itong unsinkable at simbolo ng pagsulong ng teknolohiya at karangyaan noong panahon na iyon. Nakapagtataka, 2 dekada bago mangyari ang insidente, isinulat ni Morgan Robertson ang nobelang The Wreck of the Titan noong 1898 na naglalarawan ng isang fictional na barkong Titan na lumubog din sa North Atlantic matapos mabangga sa isang iceberg. Kung kaya't kapansin-pansin ang mga pagkakatulad sa pagitan ng 2 barko na parehong itinuturing na hindi lumulubog na barko at may halos magkatulad na sukat at bilis. Gayon din sa kapasidad ng pasahero at naglayag noong buwan ng Abril at kulang sa mga lifeboats na naging sanhi ng mataas na bilang ng mga nasawi. Ang mga coincidences na ito ay nagdulot ng maraming diskusyon at opinyon kung ang nobela ba ay isang prophetic na babala o simpleng pagkakataon lamang. Kaya't hanggang ngayon, ang pagkakatulad ng mga detalye sa pagitan ng Titanic at ng Titan ay patuloy nagiging palaisipan para sa mga tao at nagsisilbing paalala sa mga limitasyon ng teknolohiya at kahalagahan ng sapat na paghahanda sa harap ng mga hindi inaasahang sakuna. Number 2. Edgar Allan Poe's prophetic story. Noong 1838, isinulat ni Edgar Allan Poe ang The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket na naglalaman ng isang chilling coincidence na naging kilala bilang prophecy. Sa kwento, 4 na tauhan ang nakaligtas sa isang shipwreck at dahil sa kakulangan ng pagkain, napilitang magbunutan upang piliin kung sino ang papatayin at kakainin. Ang nabunot na biktima ay isang batang cabin boy na nagngangalang Richard Parker. Samantala, ang kakaibang bahagi ay nangyari 46 years after ma-published ang kwento ni Poe noong 1884 nang ang barkong Mignonette ay lumubog. Gayon din, 4 na crew members ang nakaligtas at, tulad ng sa kwento, nagbunutan sila upang malaman kung sino ang kanilang kakainin. Ang napiling biktima sa pagkakataong ito ay isang batang cabin boy na, kagaya sa kwento, ay nagngangalang Richard Parker. Kung kaya't ang coincidence na ito ay nagdulot ng maraming opinyon, lalo na kung paano nagawang maipahayag ni Poe ang isang kwentong tila premonition ng isang tunay na trahedya. Samantala, ang pagkakatulad ng mga detalye sa pagitan ng imahinasyon ni Poe at ng totoong pangyayari ay nananatiling isang misteryo na patuloy na nag-e-exist sa imahinasyon at nagdudulot ng palaisipan sa mga naghahanap ng koneksyon sa pagitan ng fiction at realidad. Number 3. The Curse of Tamerlane. Ang Curse of Tamerlane ay isang alamat na nag-uugnay sa isang misteryosong coincidence na naganap noong World War II. Si Tamerlane o Timur ay isang makapangyarihang mananakop noong 14th century na inilibing sa isang mausoleum sa Samarkand, Uzbekistan. Nakaukit sa kanyang libingan ang isang babala na nagsasaad na ang sinumang magbubukas ng kanyang puntod ay magpapakawala ng isang sumpa na magdudulot ng isang malaking digmaan. Noong June 22, 1941, sa gitna ng World War II, isang Soviet archaeologist na si Mikhail Gerasimov sa utos ni Stalin ay nagbukas ng libingan ni Tamerlane upang pag-aralan ang kanyang labi. Ilang oras lamang matapos itong buksan, inilunsad ng Operasyon Barbarossa na si Adolf Hitler ang pinakamalaking pagsalakay ng Nazi Germany sa Soviet Union na nagresulta sa milyon-milyong pagkamatay at pagkawasak. Samantala,
Maraming naniniwala na ang pagsalakay na ito ay bunga ng sumpa ni Tamerlane, na tila nabuhay nang binuksan ang kanyang libingan. Nang ibalik at muling isara ang puntod noong 1942, nagsimulang magbago ang kapalaran ng mga Soviet sa digmaan. Bagamat walang ebidensya na nag-uugnay dito, ang coincidence na ito ay nagpatibay sa alamat ng sumpa ni Tamerlane na patuloy na humahakot ng interes at opinyon. Number 4. Mark Twain's Comet. Ang Mark Twain's Comet ay isang kilalang coincidence sa buhay ng sikat na manunulat na si Mark Twain na ipinanganak noong November 30, 1835 sa ilalim ng pagdaan ng Halley's Comet na isang comet na bumabalik tuwing 75-76 years. Samantala, noong 1909, isang taon bago siya pumanaw, ipinahayag ni Twain na inaasahan niyang mamamatay siya kasabay ng muling pagdating ng kometa. Sinabi niya, "I came in with Halley's Comet in 1835. It is coming again next year, and I expect to go out with it." Eksaktong tulad ng kanyang prediction, pumanaw si Twain noong April 21, 1910, kasabay ng paglapit muli ng Halley's Comet sa Earth. Kung kaya't ang coincidence na ito ay nagdulot ng malaking interes at nagbigay ng kakaibang pagtingin sa kanyang buhay, tila nagpapakita ng isang cosmic significance o destiny. Samantala, ang kakaibang ugnayan na ito sa pagitan ng kanyang pagdating at pag-alis sa mundo at ng Halley's Comet ay nagbigay ng misteryo at pang-akit sa kanyang buhay at legacy. Para sa marami, ang coincidence na ito ay isang paalala ng mga hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan ng tao at kalikasan na nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa buhay ng isang literary icon tulad ni Mark Twain. Number 5. Violet Jessop, The Unsinkable Woman. Si Violet Jessop na kilala bilang The Unsinkable Woman ay isang Argentinian-British stewardess at nurse na nakilala dahil sa kanyang kakaibang karanasan sa pagsakay sa 3 malalaking barko ng White Star Line na nakasama sa mga aksidente. Sa lahat ng ito, siya ay nakaligtas. Una, siya ay nasa Royal Mail Ship Olympic noong 1911 nang ito'y mabangga sa Her or His Majesty Ship Hawk, ngunit nakabalik ng ligtas. Sumunod, siya ay nagtatrabaho sa Royal Mail Ship Titanic noong 1912 nang ito ay lumubog matapos bumangga sa isang iceberg. Si Jessop ay nakaligtas sa trahedya na ikinasawi ng mahigit 1,500 na tao. At panghuli, noong 1916, siya ay isang nurse sa His Majesty's Hospital Ship Britannic na sumabog at lumubog sa Aegean Sea matapos tamaan ng isang mina, ngunit muli siyang nakaligtas sa pamamagitan ng pagtalon mula sa barko. Samantala, ang kanyang 3 beses na paglahok sa mga malalaking maritime disasters at palaging pagkakaligtas ay nagbigay sa kanya ng palayaw na The Unsinkable Woman. Kung kaya't ang kakaibang coincidence na ito na hindi maipaliwanag ay naging bahagi ng kasaysayan at nagsilbing inspirasyon, simbolo ng tibay at pagtitiis sa harap ng mga sakuna. Ang kanyang kwento ay patuloy na pinag-uusapan at tinuturing na isang misteryo ng malas o swerte. Number 6. James Dean's Cursed Car. Ang James Dean's Cursed Car ay tumutukoy sa Porsche 550 Spider na tinaguriang Little Bastard na pag-aari ng aktor na si James Dean. Noong September 30, 1955, si Dean ay patungo sa isang car race sa Salinas, California, sakay ng nasabing kotse nang siya ay mabangga sa Route 466 na nagresulta sa kanyang agarang pagkamatay sa edad na 24 years old. Ngunit pagkatapos ng aksidente, nagsimulang lumaganap ang mga kwento ng sumpa na bumabalot sa kotse. Dahil matapos bilhin ni George Barris ang mga labi ng kotse, nagkaroon ng aksidente sa kanyang garahe nang biglaang nadulas ang kotse mula sa delivery truck na nagdulot ng pinsala sa isang mekaniko. Kung kaya't ang mga spare parts mula sa Little Bastard na inilagay sa iba pang mga race cars ay nauwi rin sa mga seryosong aksidente, kabilang ang isang pagkamatay ng driver. Samantala, kapag ipinapakita sa mga exhibit, ang mga labi ng kotse ay nauugnay sa mga kakaibang insidente tulad ng pagkasunog ng imbakan o pagkahulog mula sa mga display. Ang sunod-sunod na trahedya at aksidente
na nauugnay sa kotse ni James Dean ay nagpatibay sa alamat ng cursed car na patuloy na bumabalot sa misteryo ng aktor at ang mga di maipaliwanag na pangyayari na sumunod sa kanyang maagang pagkamatay. Number 7. Anthony Hopkins and the Book. Noong 1970s, si Anthony Hopkins ay napili para gumanap sa isang pelikula na base sa nobelang The Girl from Petrovka ni George Pfeiffer. Sa paghahanda para sa kanyang papel, naghahanap siya ng kopya ng nobela sa London, ngunit hindi niya ito matagpuan. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, habang naglalakad siya sa Leicester Square, nakakita siya ng isang librong naiwan sa isang upuan sa istasyon ng tren. Kung kaya't sa kanyang pagkagulat, ito ay ang mismong libro na kanyang hinahanap, The Girl from Petrovka. Ilang buwan matapos ang insidente, nakilala ni Hopkins ang may akda na si George Pfeiffer na nagsabi na wala na siyang sariling kopya ng libro dahil ipinahiram niya ito sa isang kaibigan na naiwala ito sa London. Ngunit nang ipakita ni Hopkins ang kopya ng libro na kanyang natagpuan, nakilala agad ito ni Pfeiffer bilang ang eksaktong kopya na nawala sa kanya, batay sa mga annotation at marka na ginawa niya mismo. Kung kaya ang kwentong ito ay nagtatampok ng isang hindi kapani-paniwalang coincidence na ang pagkakatagpo ni Hopkins ng isang bihirang libro na nawala sa may akda nito, na patuloy na nagbibigay ng misteryo at intriga sa mga taga-subaybay ng pelikula at literatura. Number 8. The Twin Brothers Taxi Death. Noong March 2002 sa Raahe, Finland, isang kakaibang coincidence ang naganap sa dalawang 70 years old na kambal na namatay sa halos magkaparehong paraan sa loob ng 2 oras. Ang unang kambal ay nasagasaan ng isang taxi habang tumatawid sa kalsada sakay ng kanyang bisikleta. At makalipas lamang ang 2 oras, ang kanyang kapatid na kambal ay nasagasaan din ng isang taxi sa parehong lugar habang tumatawid din ng kalsada sakay ng kanyang bisikleta. Gayunpaman, ang 2 aksidente ay nangyari sa magkaibang oras at hindi alam ng ikalawang kambal ang pagkamatay ng kanyang kapatid nang siya ay masagasaan. Samantala, ang mga pagkakatulad sa lugar, paraan ng pagkamatay, at ang uri ng sasakyang sangkot ay nagdulot ng matinding interes at pagkagulat sa buong mundo. Dahil ang mga ganitong pangyayari ay itinuturing na napakabihira at bagamat marami ang nagsasabi na ito ay simpleng coincidence lamang, hindi maiiwasang isipin na may mas malalim na connection sa pagitan ng kambal na tila nagbahagi hindi lamang ng pisikal na katangian kundi pati na rin ng kapalaran. Ang kwento ng kambal na magkapatid na namatay sa parehong paraan at sa parehong lugar ay nananatiling isang misteryo at isang halimbawa ng mga kakaibang coincidence sa kasaysayan. Number 9. Horror of the Ides of March. Ang Horror of the Ides of March ay tumutukoy sa mga historical event na nauugnay sa petsa ng March 15 na kilala sa kalendaryong Romano bilang Ides of March at lalo nang naging sikat dahil sa assassination ni Julius Caesar noong 44 BC. Ngunit bago ang kanyang pagkamatay, si Caesar ay binalaan ng isang manghuhula na mag-ingat sa Ides of March, ngunit sa kabila ng babala, siya ay pumasok sa Senate House kung saan siya tinambangan at pinaslang ng isang grupo ng mga senador, kabilang ang kanyang malapit na kaibigan na si Brutus. Kung kaya't ang pagkamatay ni Caesar sa Ides of March ay nagdulot ng kaguluhan na humantong sa pagbagsak ng Roman Republic at sa pag-angat ng Roman Empire. Ang coincidence ng Ides of March ay hindi natapos sa kamatayan ni Caesar dahil ang petsang ito ay naging simbolo ng malas at panganib na pinagtibay ng iba't ibang trahedya at hindi inaasahang pangyayari sa kasaysayan. Kaya ganoon na lang ang takot at pag-iwas sa petsang ito dahil ito ay nagpapakita ng misteryosong ugnayan ng mga pangyayari na tila nagtataglay ng sumpa o malas na nagmumulto sa kasaysayan. Samantala, ang Ides of March ay nananatiling isang simbolo ng pagtataksil, panganib at coincidences na patuloy na kinatatakutan at pinag-uusapan hanggang ngayon. Number 10. Marie Curie's Discovery and Death. Si Marie Curie ay isang sikat na scientist na nagbukas ng bagong landas sa larangan ng radioactivity, ngunit ang kanyang mga pagtuklas
ay nagdala rin ng trahedya sa kanyang buhay. Kasama ang kanyang asawang si Pierre, natuklasan niya ang polonium at radium elements noong 1898 na nagbigay sa kanya ng Nobel Prize sa Physics noong 1903 at sa Chemistry noong 1911. Kung kaya't ang kanyang mga pagtuklas ay nagbigay ng malalim na kontribusyon sa science, ngunit sa panahon na yon, hindi pa nauunawaan ang panganib ng matagalang exposure sa radioactive materials. Dahil pagkaraan ng mga dekada ng pagtatrabaho at pag-aaral sa mga ito, si Marie Curie ay nagkaroon ng aplastic anemia, na isang sakit na ngayon ay kilala dulot ng radiation exposure, at siya ay pumanaw noong 1934. Ang irony ng kanyang sitwasyon, dahil kung ano pa ang mga elementong nagdala sa kanya ng dakilang karangalan, ay siya ring naging sanhi ng kanyang kamatayan, na talaga namang isang kakaibang coincidence na nagpapakita ng mga hindi inaasahang resulta ng pagtuklas. Number 11, the haunted phone number. Ang haunted phone number mula sa Bulgaria ay naging kilala dahil sa mga series of tragedy na nauugnay sa numerong 0888, 888, na nagdulot ng takot at intriga. Ang pinakaunang may-ari ng numero ay si Vladimir Grashnov, ang CEO ng Mobitel, na namatay noong 2001 dahil sa cancer. Sumunod naman ang numero ay napunta kay Konstantin Dimitrov, isang kilalang negosyante na may kaugnayan sa underworld na pinatay sa Netherlands noong 2003. Pagkatapos ang numero ay napunta kay Konstantin Dishlev, isa namang drug lord na pinatay naman noong 2005 sa Sofia, Bulgaria. Matapos ang pagkamatay ng ikatlong may-ari, ang numero ay sinasabing na-deactivate ng Mobitel at hindi na muling ginamit. Dahil ang tatlong magkakasunod na pagkamatay ng mga taong may-ari ng numerong ito ay nagdulot ng mga sabi-sabi na ito ay sinumpa o haunted. Bagamat maaaring ituring na coincidence lamang ang mga pangyayaring ito, ang pagkakasunod-sunod ng mga trahedya ay nagbigay ng isang kakaibang reputasyon sa numero na naging bahagi ng urban legend sa Bulgaria. Number 12. The Hoover Dam First and Last Deaths. Ang Hoover Dam First and Last Deaths ay isang kakaibang coincidence na naganap sa panahon ng pagtatayo ng Hoover Dam, na isa sa pinakamalaking proyekto sa infrastructure sa kasaysayan ng United States. Dahil ang unang naitalang namatay dito ay si J.G. Tierney, na isang surveyor na nalunod sa Colorado River noong December 20, 1922 habang nagsasagawa ng paunang survey bago magsimula ang konstruksyon ng dam. Eksaktong 13 years ang lumipas, noong December 20, 1935 naman, ang huling naitalang namatay sa proyekto ay si Patrick Tierney, anak ni J.G. Tierney. Si Patrick ay isang elektrisyan na nagtatrabaho sa dam na namatay noong malapit nang matapos ang konstruksyon. Kung kaya't ang pagkamatay ng mag-amang Tierney sa parehong araw ngunit magkaibang taon habang nagtatrabaho sa parehong proyekto ay itinuturing na isang misteryosong coincidence na nagbigay ng takot at intriga. Ngunit para sa ilan, ito ay isang halimbawa ng hindi maipaliwanag na ugnayan ng tadhana, samantalang para sa iba, ito ay isang simpleng pagkakataon lamang. Gayunpaman, ang kanilang kwento ay naging bahagi ng alamat ng Hoover Dam, na nagdaragdag ng isang layer ng human drama at misteryo sa isa sa mga pinakatanyag na proyekto sa kasaysayan ng Amerika. Number 13, King Louis XVI at ang number 21. Si King Louis XVI ng France ay may misteryosong ugnayan sa numero 21 na tila nagdala ng malas sa kanyang buhay. Dahil noong May 10, 1774, sa edad na 20 years old, umakyat siya sa trono at ilang mga sources ang nagsasabing ito ay malapit sa kanyang 21st birthday na nagsimula ng coincidence. Ang numerong 21 ay muling lumutang noong June 21, 1791 nang magtangkang tumakas si King Louis XVI at ang kanyang pamilya mula sa Paris, ngunit sila ay nahuli at ibinalik, na nagmarka ng simula ng kanilang pagkakakulong. Ngunit ang pinakamalaking koinsidensya ay naganap noong January 21, 1793 nang si King Louis XVI ay hinatulan ng kamatayan at pinugutan ng ulo sa Place de la Révolution. Sa lahat ng mahahalagang pangyayari sa buhay ni King Louis XVI, ang numerong 21
ay tila isang malas na naghatid sa kanya mula sa kapangyarihan patungo sa kanyang kamatayan. Bagamat maaaring ituring ng ilan na ito ay simpleng pagkakataon lamang, ang paulit-ulit na paglitaw ng numerong ito sa mga kritikal na sandali ng kanyang buhay ay nagdala ng misteryo at intriga. Kung kaya't ang kwento ni King Louis XVI at ang numerong 21 ay nananatiling isang halimbawa ng mga hindi maipaliwanag na coincidences na nagbigay ng kakaibang pangyayari sa kasaysayan ng kanyang paghahari. Number 14. The Falling Baby Coincidence. Ang Falling Baby Coincidence ay isang kilalang kwento mula sa Detroit noong 1930s na naganap sa parehong tao sa dalawang magkahiwalay na insidente. Noong 1937, si Joseph Figlock ay naglalakad sa isang kalye sa Detroit nang biglang may bumagsak na sanggol mula sa isang mataas na bintana ng isang gusali. At sa kabutihang palad, bumagsak ang bata sa likod ni Figlock na siyang naging dahilan upang bumagal ang pagbagsak at nailigtas ang sanggol mula sa malalang kapahamakan na parehong ikiniligtas nilang dalawa sa insidente nang makalipas ang isang taon noong taong 1938 habang naglalakad muli si Figlock sa parehong kalye. May isang sanggol na naman ang bumagsak mula sa isang bintana ng parehong gusali at muli bumagsak ito sa katawan ni Figlock na nagligtas sa sanggol. Kung kaya't ang dalawang insidente na naganap sa parehong lugar, sa parehong tao at sa halos parehong paraan ay itinuturing na isang napakabihirang coincidence. Bagamat maaaring ituring na simpleng pagkakataon, ang pagkakapareho ng mga pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding interes at pagkamangha na nag-iwan ng misteryo at nagpapakita ng mga kakaibang pangyayari sa tunay na buhay na tila lampas sa karaniwang paliwanag. Number 15. The First and Last Battles of Civil War near Wilmer McLean's Homes. Si Wilmer McLean ay naging isang di sinasadyang saksi sa parehong simula at pagtatapos ng American Civil War na itinuturing na isang kakaibang historical coincidence. Noong July 21, 1861, sa kanyang tahanan sa Manassas, Virginia, ay nagsimula ang First Battle of Bull Run, ang unang malaking labanan ng digmaan nang ang isang artillery shell ay tumama malapit sa kanyang bahay na ginawang headquarters ng Confederate General P.G.T. Beauregard. Dahil sa panganib, nagpasya si McLean na ilipat ang kanyang pamilya sa isang mas tahimik na lugar at napili ang Appomattox Courthouse, Virginia. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, noong April 9, 1865, ang huling mahalagang kaganapan ng Civil War, ang pagsuko ni General Robert E. Lee kay General Ulysses S. Grant ay naganap sa mismong sala ng kanyang bagong tahanan na nagmarka ng pagtatapos ng digmaan. Ang coincidence na ito ay nagbigay kay McLean ng isang natatanging posisyon sa kasaysayan, kung saan sinabi niyang, "The war began in my front yard and ended in my front parlor," na naglalarawan ng di pangkaraniwang pag-uugnay ng kanyang buhay sa dalawang kritikal na sandali ng Civil War. Ang mga coincidence na ito ay nagpapakita ng mga misteryosong koneksyon at pangyayari na tila lampas sa ating imahinasyon. Bagamat maaaring ipaliwanag na ang ilan sa mga ito bilang isang simpleng pagkakataon lamang, at hindi maikakaila na ang mga ganitong kwento ay nagiiwan ng malalim na impresyon at nagpapaalala sa atin ng misteryo at unpredictability ng buhay. Kung may mga sarili kang kwento o karanasan ng kakaibang coincidence, i-share mo naman sa comment section dahil gusto naming marinig ang iyong mga kwento. At kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating kwento. Hanggang sa muli, at ito ang Arvin Polo TV.